Alis kami dito ni Cheyenne. Mag-impake ulit tayo. Ayan. Mag-impake po ako ng ilang gamit kasi pupunta po tayo sa village. Okay. Bisitahin natin si mama doon yung biyanan ko. So, kailangan namin ng damit. Lahat yan. Damit namin. So, ngayon sa village is malamig. Dito sa autumn na pala dito sa Lebanon. So, kailangan ng pantulog. Mister doon, isa din. Ewan ko kung gusto niya ito. Ayan, pantulog niya. Tapos, we put in a locker? yes. Okay. I'll put here. One pair only for sleeping. Malamig daw doon ngayon, sabi ng biyanan ko. So, magdadala po tayo ng panglamig. Hindi naman masyadong malamig kaso yung mayroon na daw, ma-feel mo na daw yung lamig. Okay, so nag-ayos kami ni Cheyenne dito. Yan yung treadmill. Diyan si Kian natutulog dahil wala pa po ang biyanan ko. Ano kaya ang magdala tayo ng brief kasi uuwi din po tayo, kaya ngayon, bisitahin natin ang ating biyanan, ang aking biyanan. Okay. So, kailangan din ng ilang panties, underwears. Hi guys, andito na kami sa village. So, bumaba ako kasi gusto ko dito muna tayo sa baba. So maraming beses ko na itong na-vlog, ipakita sa inyo. So before magdilim siya, ipakita ko kasi baka bukas maaga kami na babalik sa Beirut. Kararating lang namin dito sa village. So ipakita ko yung mga prutas na meron dito sa village ng biyanan ko. Kasi usually ngayong times September nag-harvest na po sila ng prutas. So ito yung unang bungad na prutas dito. Wala na din ata, na harvest na nila yung iba. Ito ay yung walnut. Dito po sa lugar ng biyanan ko maraming prutas. So ito yung walnut guys. Ayan, siguro nag-harvest na sila or meron pa. Bali, nagkakalat lang dito ang mga prutas. Usually, ang makikita dito na prutas is apple, grapes, walnut, may berries din po. Basta, iba't ibang prutas. So, habang maaga pa, hindi pa nagdilim, ipakita ko sa inyo. Nag-harvest na ata sila, oh. Konti na lang yung nandito. So, naipakita ko na din kung paano sila mag-harvest ng walnut. Tapik-tapikin nila yan. Oo, ng stick. I-vlog ko na, maraming beses na ako nag-vlog dito sa lugar ng biyanan ko, sa village nila, pero hindi po ako nagsasawang ipakita sa inyo kasi maganda po. So ito ang olive. Inshallah this year may ipakita ko na kung paano sila gumawa ng olive oil dito sa village. Hello, ito ay olive na green. Dalawang klase ang olive, yung purple, yung medyo mag-black siya, at green. So usually yan yung ginagawa nilang pickles, yung olive na green. So ito ata ay yung olive na, ayan yung sinasabi ko na purple. Okay. Alam niyo dito sa Lebanon ay sa village, kapag ganitong oras, kapag kahit tahimik lang yung salita, parang radyo siya kasi nag-e-echo yung salita ba, yung alam nyo. So ito yung, alam nyo ba ito? Ito yung queen's fruit. Parang apple siya, yung, pero ano ito, matamis na maasim, and malaki yung buto. Ginagawa nila itong jam. Ito ay queen's fruit. Ewan ko lang sa ibang lugar kung meron po, pero sa Pilipinas walang ganito. Hindi po ako nakakita ng ganito na prutas sa Pilipinas. Basta ang English niya is queen's fruit.
So usually dyan mga walnut na ito guys. So hindi na ako bababa kasi medyo madilim na siya. So ito ang harap ng village namin. Ayan mga ano ito, mga olive trees. Marami pong olive trees dito. And grapes. Yung farm nila Misters na olive ay nasa baba. Oo. Ewan ko kung makapunta kami bukas. Mabisita namin yung mga tanim nilang olive. Sa farm nila, may farm po sila ng olives. Ayan yung olives. Ayan. Ang dami. Daming bunga. So akyat tayo para puntahan natin yung persimmon. Naalala nyo guys nung nanguha ako ng persimmon na nasisira siya. Doon punta tayo malapit sa church. Ito po yung maliit na church. Mamaya daan tayo sa persimmon. Dito muna tayo. Ang ganda. Alam nyo, hindi nakakasawa. Sobrang ganda guys. Nag-harvest na din po sila ng gulay. Ngayon, maraming gulay ngayon. Yung fasolya, patani, mga ganun. So, ito yung maliit na church. Katabi ng bahay. Yung mga bata nandun. Hindi ko na sinama kasi quick tour lang ito sa village namin kasi magdidilim na siya. Ito yung church namin. Ayan, tignan nyo. Ayan, nahuhulog na naman sila. Hindi pa siya hinog. By November, pwede na itong i-harvest. Pero, nahihinog na yung iba. Ayan. Malalaki po ang bunga nito. Ayan, oh, hinog na siya, oh. Yung orange. Pero hindi kinukuha. Nahuhulog siya. Tignan nyo, nahuhulog siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay, dito tayo sa garden ng biyanan ko. May tanim po siya. Naalala nyo nung before kami pumunta sa Pilipinas na itur ko ito na wala pang laman. Walang tanim. Okay. Ito yung maanghang na sili. Wala pang bunga ang kanyang patani. Ito yung fasolya. Or hinarvest na nila. Ay, hindi pa. Wala pa. Ito siya guys. Oh. Alam nyo, amoy pupo ng ano, kasi organic yung nilalagay. Yan oh. Yan siya. Masarap ito. Ito yung talong na bilog. Ayan. Hindi pa pwede. Malaki yan na bunga. Ito yung Jabal Banadura. Tinatawag nila itong Jabal Banadura. Nabubuhay lang ito sa mountain. Hindi pwede ito sa ibang, sa mainit na lugar. Yan. Hinahalo yan sa sandwich. Maraming klase ang tomato dito. So, ito yung fasolya. Ewan ko bakit nag-yellow. Hindi siya okay. Yan o. Yung malalaking kamatis ito. Magdidilim na. Kaya, pas tour tayo dito. Ang daming bunga ng sili o. Dami guys. Grabe. Yan yung bell pepper. Ito yung hindi maanghang ito. Bakit hindi harvest? Ayan, ito salad, pang salad to na bell pepper. Hinahalo sa salad. Hinarvest na din yung
grapes. Nag-harvest na po sila. August ang pag-harvest ng grapes dito sa Lebanon, sa village. Ito yung kalabasa. Zucchini ata ito. Ito yung satar. Ganito po ang itsura ng satar. Namatay yung tanim nilang kiwi. Hindi na buhay. Ala, mushroom. Dito tayo sa baba. Ay, ito na yung granadine, pomegranate. Ayan, dami niyang bunga. Avocado, may avocado din sa baba. Ayan, lemon. Nagdala pala ako ng kalamansi. I-try natin magtanim. Sana mabunga, mabuhay at magbunga siya. Wala na rin. Ito ata yung peach. Ito yung mga ibang gulay dito. Ayan yung, alam nyo ba itong prutas na ito? Peach. Dara ang Arabic. Ayan oh. Nahuhulog sila oh. Hinog na ito oh. Kuhin nga natin. Ayan, hinog na siya. Pero lalaki dapat ito. So, andito po ako ngayon sa baba. Doon po yung bahay. Okay. So, noon, buhay ang biyanan kong lalaki. Siya po yung nagtatanim dito. Ngayon, iba na yung pinsan ni Johnny. Kasi yung biyanan ko naman na babae, hindi siya mahilig magtanim. Hi. Para akong nasa heaven. Ang lamig. Hindi gaya sa Beirut na mainit siya. So, ang tamis pala nito guys. Matamis. Sarap. Ayan. Time check dito sa Lebanon. Magsa 7 o'clock na po. Pero maliwanag pa rin. Masarap siya. Kayang nahulog yung iba. Sabi ko sa inyo, patunay po dito sa Lebanon, sa village, hindi walang pakialam ang mga tao sa prutas. Nagsasawa na siguro sila. Galing persimmon, apple, grapes. Naku, 3 years ago nag-vlog ako dito, naabutan ko yung grapes. Grabe, ang daming bunga ng mga grapes nila dito at saka ang sasarap. Makita mo yung iba't ibang klase ng grapes. May pang wines, alcohol, may pangkain. Alam nyo, yung mga hindi lang iisang klase ang grapes, maraming klase. Matamis yung pang wine, maitim talaga na maliliit siya. Yun, masarap siya kainin. Dito sa village ng biyanan ko, merong pagawaan ng wine dito. Ang pangalan niya is Isa. Isa wine ata yun. Maraming sikat na ano dito, pagawaan ng wine. Pero dito sa village ng biyanan ko, merong isa. Sarap. Ito ang namiss ko sa village. Sa Lebanon, prutas. Magsasawa ka talaga. Yung persimmon, hindi ako makakuha kasi gabi na at siguro kung bukas may time, kukuha ako. Kasi nasisira lang siya. Alam nyo yung wala na kasi yung time, yung fig.
Dito din nagkalat. Wala, kinakain lang ng ibon. Inshallah, pag harvest time ng olive, pupunta tayo dito. Sarap guys. Okay. At least tigman natin. Ito, puro olive ito. Tapos sa baba, yan yung kay mister, kay mama. Akyat na tayo. Ewan ko ano ito. Oo, ito ata yung paragis. Paragis ng Lebanon. Kasi ganito yung ano natin. Paragis natin yung bulaklak niya dun, ano. Ito yung satar. Ito grapes. Wala nang bunga. Na-harvest na. Nakalight yung church. Punta tayo dun. Pakita ko lang sa inyo. Tignan niyo ang village paggabi. Maano siya. Tahimik. Dito kami sa church. Yan. May party dito. Village festival. Every family, my table. Asan kayo yung table ng biyanan ko? Hello! Hello! One? Hello mga kapitbahay, kamusta kayo? So, andito kami ngayon sa village. Binisita namin ang aking biyanan. At the same time, meron pong celebration, occasion sa village. Every September, month of September, sinaselebrate nila ang kapistahan ni Mama Mary. So, ayan, may konting salo-saluhan, pagkain. Every family sa village may kanyang table, dadalhin ang pagkain. So, maraming nagtatanong pala kung Christian or Muslim ang asawa ko. So, sa mga bago nating kapitbahay, ang mister ko po ay Christian Maronite. Lebanon has the largest Christian population in the Middle East. Yun ang sabi. The Maronite
Catholic Church is the largest Christian denomination, followed by Eastern Orthodox and Armenian Orthodox communities. Christianity was introduced to Lebanon in the 1st century AD, and the presence of Maronite Christian. So, yun po. Tapos, ang president dapat nila is Christian. Tapos, prime minister nila is Sunni Muslim. And then, the speaker of parliament is a Shia Muslim. Ganun po. كم وحدة معها؟ كم وحدة معها؟ خمسة. خمسة؟ لا بعد بده وحدة. بعد بدك وحدة. روح تيتا. تيتا بدك بعد مصاري. Siya nga pala, bukas pupunta kami sa Qatar Airways sa office nila bukas para mag-complain po kami sa nangyari po sa Philippine Airport. Una guys, sa mga nanonood pala sa buong video namin at tinatapos po, maraming salamat at naiintindihan nyo yung point namin kung bakit namin gawin ito. Maraming nag-message sa akin sa FB page namin na sabi wag na daw po ako mag-complain. Wag na daw, mag-move on na lang daw kami. Thank God naman po kasi nakarating kami dito sa Lebanon kahit wala pong talagang visa. Pasensya talaga sa mga nag-message sa akin na sabihin mag-move on na lang ako. Oo, naka-move on naman na ako pero yung mga bata syempre hindi ko naman sila pwedeng
sabihan na mag-move on na kayo. Alam nyo, hindi nyo kasi nakikita kung paano ko sila kausapin. Kaya yung mga nagsasabi na ako yung problema, bakit hindi ko ipaliwanag. No need nang ipakita sa vlog kung paano ko ipaliwanag sa mga bata ang nangyari. Alam nyo ba, one time kumakain kami ng breakfast, sabi ng anak kong si Shaya na miss niya daw ang luto ng lola niya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, naaalala nila siya yung mga good memories. Minsan, pinapaalala ko sa kanila, ano yung na-miss niya sa Pilipinas. Minsan, pag yung gano'n sinisingit ko. Sabi nila, na-miss namin si Bella, si Lulu, si Lula. Lahat na-miss nila yung pagsakay sa kalabaw, sa kalesa, sa pagpunta sa bukid, pagligo ng ulan. Alam nila yung good memories, guys. So, iba kasi yung naranasan mo sa napapanood nyo lang. Alam nyo, kung kayong nakaranas sa gano'n na sitwasyon, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Mababaliw kayo, lalo pag may pressure. So, hindi nyo ako masisi kung mag-complain kami and gagawin talaga namin ito. Nakita ko kasi kung paano sila natakot, nanginginig, umiiyak. So, itutuloy talaga namin ito. Yun po yung unang step na gagawin namin. Anyway, abangan nyo po ang aming live this coming Saturday, time sa Pilipinas, 4 or 5. Ganun po ang start ng aming live. Sa gusto lang po manood at samahan kami, welcome po. Salamat. Good morning. Breakfast po tayo. Breakfast. Ayan po yung fig. Bunga ng fig ito. Ayan, satar. Fig. Time pala. Do not judge me, mommy. Yan yung sinasabi ko na traditional breakfast nila. Ito yung mga satar, Do not judge me, May- the Lebanese. patayer, sambusi. Okay, yan yung cake na gawa ng binan ko. And then, ito po ang bumungad sa inyo pag morning. Maganda po dito. Do not judge me. It's hot because I was happy and I was surprised. Nobody hated she said like that. But then you bring out your phone and then I start taking pictures. I'm so cute. That is not normal I do, right? Yeah. Not like I'm Tita Dangdang everywhere. Natamaan ako kagabi, may inuman doon. And then you started screaming, Masha. Nakatubir ako, tapos uminom ako ng wine. What happened when I was asleep? A big kid, they're just dancing and singing. Only. Ganon dito sa village every year. Mama Bere! Mene. Bas yani hayda Bere yani laano fi ahed yani. Hey. Okay. هيدا إلى عيدين ماما ميري. في أغسطس ب 15 واليوم ب 2. Uwi na po tayo. Balik tayo next time para mag-tour ulit. Panandalian lang po ang pagbisita namin dito. So, let's go sa Beirut.
Ito ang padala ni Mama. Merong grapes galing sa farm. May basta mamaya ipakita ko sa inyo. Let's go. The charger of that is in that. Yeah. Ayun. هذيك عزيب اللي جابوا له مرة. Bye, Mama. يلا باي Bye, Mama.